Alam niyo ba na si Alice Guo ay hindi lang simpleng fake mayor? Siya ay sakalam na espiya ng China na nag-infiltrate sa buong sistema natin. Tingnan niyo ang connections niya. Una, yung Pogo operation sa Bamban. Hindi yan basta negosyo lang. Yan ay money laundering hub para sa Chinese criminal syndicates. Yung mga pera dyan, pumupunta sa mga bulsa ng mga politicians para protektahan yung operations nila. Si Alice, may mga kasamahan siyang Chinese nationals na nakapenetrate na sa iba't ibang local governments. Hindi lang sa Tarlac, pati sa Cavite, Pampanga, at Metro Manila, may mga katulad niya. Mga sleeper agents na naging mayors, councilors, at business leaders. Yung protection racket nila, sobrang organized. May mga senador at congressmen na tumatanggap ng lagay para hindi imbestigahan ang Pogo sites. May mga PNP officials na bayad para mag-turn blind eye sa mga illegal activities. Kaya hindi nakakagulat na ang case ni Alice Guo ay tip of the iceberg lang. Ang Chinese intelligence network sa Pilipinas ay mas malawak pa sa iniisip natin. Nakakatakot, pero totoo, compromise na ang security natin. Alam mo ba na may mga tao talagang bayad para mag-trend ng hashtag? Hindi joke, may receipts tayo dito. Noong Alice Guo scandal, may PR firm na nag-leak ng invoice. 50,000 pesos per trending hashtag para sa damage control. Yung mga bot accounts na nag-defend sa kanya, may rate card yan, 5 piso per tweet, 10 piso per retweet. Si Duterte naman, nung naging hot yung ICC issue, biglang nag-trend yung hashtag Save Duterte. Trace namin yung bank transfers. Galing sa isang shell company na connected sa mga dating allies niya. 2 million pesos yung budget para sa 1 week na propaganda campaign. Yung ghost flood control projects, may koordinadong attack din yan sa mga whistleblowers. Yung mga trolls na nangaaway sa mga nag-expose, nakita namin yung GCash transactions. May group chat sila with rate cards. Video content pa nga may premium, 1,000 per TikTok video na magdidepensa sa mga contractors. Tangina, pati yung oil price hike protests, may counter-narratives na bayad din. Alam mo ba na ang 60 billion pesos na Malampaya Fund ay naging personal na ATM ng mga politiko? Hindi lang ito simpleng nakaw. Ito ang naging secret weapon ng mga election campaigns. Tignan nyo, yung pera na dapat sana para sa ating lahat, napunta sa mga shell companies na may mga pangalang mukhang legit pero fake pala. Yung mga offshore accounts, puno ng Malampaya money. Yung mga luxury cars, mga mansion sa Forbes Park, mga private jets, lahat galing sa energy revenues natin. Pero ang pinaka-shocking dito, yung pera na ito ang naging campaign fund ng multiple political dynasties. Yung mga TV ads na nakikita nyo tuwing election, yung mga sortie na may malaking stage, yung mga hakot crowd, Malampaya Fund ang nagbayad. Habang tayo nagbabayad ng mahal na kuryente, sila naman nagpapayaman gamit ang sarili nating pera. Yung Department of Energy officials, may mga bank accounts sa Singapore na may millions na deposits tuwing may Malampaya collection. Kaya pala hindi bumababa electricity rates natin kasi yung fund na dapat magpapababa nun, nasa bulsa na ng mga trapo. Did you know na may mga big names sa politics na biglang nawala sa Farmally investigation? Spill ko sa inyo ang totoo. So alam nyo ba na yung mga overpriced na medical supplies during pandemic, hindi lang basta corruption yan. May deeper connection yan sa campaign funds ng mga politiko. Yung Farmally scandal na involves si Yang Zijiang at Lloyd Christopher Lau, may mga protektahan talaga yan na hindi na-mention sa Senate hearings. Tignan nyo, yung mga kontrata na worth billions na binigay kay Farmally, yung sobrang laki ng markup dun, hindi lang napunta sa bulsa ng mga middleman. Part nun naging campaign contributions. Parang money laundering pero legal na paraan. May mga senators din na tahimik lang during hearings kahit may ebidensya. Yung health budget manipulation na nangyari, strategic yan para ma-funnel yung pera sa election war chests. Pandemic nga, pero election preparations pa rin ang priority. Ganyan ka-organized ang sistema nila. Alam nyo ba na may presyo pala ang hustisya sa Supreme Court? Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Amerika, may pattern na nakakagulat. Tingnan natin ang timing ng mga controversial decisions. Kapag may malaking ruling na biglang nag-reverse ng matagal ng precedent, check nyo ang financial records ng mga justices. Coincidence ba na biglang may luxury gifts, family business deals, o mysterious donations na dumating weeks before? Justice Clarence Thomas, perfect example. Millions worth ng gifts from billionaire donors. Tapos yung mga decisions niya,
aligned sa interests ng mga nagbigay. Private jet trips, yacht vacations, real estate deals, lahat documented. Parang yung pattern na nakikita natin dito sa Pilipinas with Alice Guo. Biglang yaman, biglang connections, tapos biglang may favorable outcomes. Same energy sa Supreme Court justices na biglang may windfall bago mag-decide ng major cases. Yung abortion ruling, climate cases, voting rights, lahat may corresponding financial benefits na na-receive ng mga justices. Hindi coincidence yan, may sistema talaga. Justice has a price tag, and we're seeing the receipts. Alam nyo ba na yung Alice Guo scandal ay tip of the iceberg lang? May mas malaking network pala ng visa facilitation na nagdadala ng libu-libong Chinese workers dito sa Pilipinas, habang maraming Pinoy ang walang trabaho. Mga chismis sa loob ng immigration, may mga fixers daw na may kapit sa mataas na opisyal. Si Commissioner Norman Tansinko, ilang beses na nabanggit ang pangalan niya sa mga blind items. May mga local politicians din daw na tumutulong sa proseso kapalit ng malaking consultation fees. Sa Pampanga, biglang yumaman ang pamilya ni dating Mayor Edwin Santiago pagkatapos ng Chinese casino projects. Sa Bataan, si Governor Abet Garcia, may Chinese business partners din daw na naging instant millionaire after ng mga infrastructure deals. Yung mga work permits, process daw sa loob ng 3 araw lang kapag may kapit. Normal na Pinoy, ilang buwan bago makakuha ng permit sa sariling bansa. May insider daw sa Department of Labor na tumutulong sa fast-tracking ng papers. Kaya pala, dumadami ang Chinese workers habang tayo, hirap maghanap ng trabaho sa sariling bansa natin. Alam nyo ba na yung confidential intel funds na worth billions, hindi lang pala pang spy operations? Mga sis, tea time na! So ayun, yung supposedly classified na pera para sa national security, naging personal shopping spree pala ng mga officials. Imagine, may mga luxury cars na nabili gamit yung Intel funds. Porsche, BMW, Mercedes. Tapos, classified daw kasi surveillance vehicles. Girl, anong surveillance sa luxury SUV na may leather seats at sunroof? Pero wait, may pa. May mga family businesses din na naging beneficiary ng mga intelligence contracts. Yung mga kamag-anak ng officials, bigla na lang naging suppliers ng classified equipment. Yung equipment, mga high-end gadgets, expensive furniture, at mga branded items na walang connection sa intelligence work. Yung pinaka-juicy part, may mga political campaigns na na-fund din through fake intelligence projects. Yung mga campaign materials, naging propaganda materials for counterintelligence sa papel. Mga billboards ni Kuya, naging strategic communication tools daw. Military secrecy talaga ang naging perfect excuse para sa biggest government corruption scheme. Kasi sino ba makakapag-question ng classified, di ba? Alam mo ba na si Alice Guo ay simula pa lang? Kasi kung titingnan mo ng mabuti, halos lahat ng malaking political dynasty sa Pilipinas ay may katuwang na Chinese company. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Ang mga Duterte, ang mga Cayetano, ang mga ehersito. May board positions na napupunta sa mga kamag-anak. May business trips na walang malinaw na itinerary. May mining rights na bigla na lang nasa kamay ng mga kumpanyang rehistrado sa China. Ang infrastructure contracts, yung malalaking tulay at daan, napupunta sa Chinese firms na may local na political backer. Sino ang backer? Lagi na lang may pamilyang kilala sa likod. Ganito ang sistema. Ang political dynasty mo, ang franchise. Ang Chinese company, ang supplier. At ikaw, ang ordinaryong Pilipino, ang hindi sinasabihan. Hindi lang ito chismis. May mga pangalan, may mga dokumento, may mga board resolutions na nakafile pa rin sa SEC. Tanong ko lang, sino talaga ang nagmamay-ari ng Pilipinas? Alam mo ba na ang mga pogo na sinabi nilang isinara, bukas pa rin sila ngayon? Hindi lang biro ito. Nagpalit lang ng pangalan, nagpalit lang ng address. Pero ang mga Chinese operator, nandoon pa rin. Ang pera, umaagos pa rin. Halimbawa, yung mga operations sa Parañaque at Pasay na officially closed noong 2024, may mga nagsabi na lumipat lang sila sa Cavite at Bulacan. Bagong shell companies, bagong signage, parehong mukha sa loob. Tapos ang nakakatawa, may mga opisyal pa ring tumatanggap ng tinatawag nilang coordination fees. Huwag nating lokohin ang isa't isa. Protection money yan, tawag natin sa totoo. At sino ang nagbibigay ng political cover? Mga pangalan na pamilyar sa atin.
mga senador, mga lokal na opisyal, mga taong may badge at may kapangyarihan. Ang shutdown na yon, palabas lang. Press release para sa media. Habang nagsiselfie ang mga opisyal sa harap ng closed sign, nagda-deal na ang kanilang mga tauhan sa likod. Ang tanong ngayon, sino ang mananawagan ng tunay na pagbabago kung ang mga nagbabantay ay sila ring kumikita? Alam mo ba na may mga politiko tayong binibisita ang Chinese Embassy para sa cultural exchange? Pero pagbalik nila, parang nagbago na ang utak. Hindi lang si Alice Guo ang kwento dito. Mas malaki pa ito. Matagal na palang nagtatayo ng network ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Ang ginagawa nila, inaanyayahan nila ang mga lokal na opisyal sa tinatawag nilang friendship events. Libre ang pagkain, libre ang biyahe, luxury hotels pa. Pero hindi lang basta pakikipagkaibigan yon. Vetting session yon, tinitingnan nila kung sino ang maaaring makuupit. At pagkatapos ng mga event na yon, biglang pro-China na ang dating neutral na politiko. Biglang sumusuporta sa mga patakaran na pabor sa Beijing. Tapos may encrypted messaging pa para mapanatili ang contact. Hindi text, hindi email. Encrypted. Bakit kailangan ng ganon kung wala silang tinatago? Isipin mo na lang, ilan sa mga nakaupo ngayon sa Senado, sa Kongreso, sa mga lokal na gobyerno ang dumaan sa ganitong proseso? Ang tanong hindi lang, sino ang na-recruit? Ang tanong, ilang taon na silang naka-recruit? Alam mo bang may express lane sa Bureau of Immigration? Hindi para sa mga OFW, para sa mga Chinese nationals. Natuklasan ng mga investigator na ilang opisyal sa Bureau of Immigration ay nagpapabilis ng aplikasyon ng citizenship sa loob lang ng ilang linggo. Normal na proseso? Taon. Pero kung may pera ka, iba ang kwento. May mga WhatsApp group daw sila. Doon nila pinag-uusapan kung aling aplikasyon ang bibigyan ng special handling. May presyo bawat dokumento, may tao sa loob na nagko-coordinate. At ang pinakasikat nilang customer, si Alice Guo mismo. Habang ang mga OFW natin ay nagpipila ng mahabang oras para sa passport renewal, yung mga Chinese nationals na may koneksyon ay nakakakuha ng Philippine citizenship nang mas mabilis pa sa delivery ng pizza. Sino ang mga opisyal na ito? Marami pa ring tanong na hindi sinasagot. Pero ang malinaw, hindi ito nangyari nang walang tulong mula sa loob. Ang corruption sa immigration ay hindi lang isang kaso. Ito ay sistema. At tayo ang talo. Alam mo ba na habang pumipila ang mga Pilipino para sa bigas noong may shortage, may mga politiko na kumikita sa likod nito? Kasi guys, hindi lang basta import delays ang nangyari. May mas malaking kalokohang naganap dito. Yung strategic rice reserves natin na dapat pang emergency, nawala. Hindi nawala sa bodega, nawala sa bulsa ng mga corrupt officials. Paano? May mga shell companies na gumawa ng fake warehouse receipts. Kunwari may bigas sa mga bodega, pero wala talaga. Yung papel lang meron, tapos yung rice reserves na yan, binenta nila privately habang gutom ang mga tao. Ang galing, di ba? Emergency food security naging private profit. May political connections pa yan, mga kilalang pangalan sa gobyerno na involved sa operasyon na ito. Yung bigas na dapat nandun para sa crisis, ginawang pondo para sa political campaigns. Kaya pala walang bigas sa palengke, pero may pera para sa ads. Yung gutom ng bayan, naging negosyo ng mga trapo. Ganyan kagrabe ang corruption sa ating bansa, guys. Alam nyo ba na may pattern ang mga Chinese vessel incidents sa Pilipinas? Hindi yan coincidence, mga tol. Tignan nyo to, tuwing may malaking political scandal dito sa atin, bigla na lang may Chinese boats sa West Philippine Sea. Nung peak ng Alice Guo controversy, boom, may incident sa Ayungin Shoal. Nung nag-trending ang ghost flood control projects, biglang may harassment sa mga fishermen natin. Hindi kayo nakapansin? Tuwing may Senate hearing na dapat trending, may Chinese aggression na lumalabas sa news. Parang clockwork, pre. Pero ang weird part, hindi lahat ng incidents ginagawang malaking balita. May mga nangyayari na tahimik lang, walang media coverage. Pero yung iba, front page agad, trending sa lahat ng platform. Sino kaya nagde-decide kung alin ang dapat maging headline? Bakit yung timing laging sakto sa mga political distractions na kailangan natin? Connect the dots, guys. May sistema dito na hindi natin nakikita. May communication na nagaganap behind the scenes. Kailangan natin malaman kung sino ang may control sa narrative na to. Wake up, Pilipinas! Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Alam nyo ba na yung mga viral Senate hearings na napapanood natin, scripted lahat yan? Parang teleserye lang talaga. Nung Alice Guo hearing, may mga senators na nag-practice pa ng mga tanong nila backstage. Yung mga spontaneous na reactions na naging meme, planned yan,
para sa social media engagement. May mga staff na naka-assign mag-monitor ng Twitter trends habang ongoing yung hearing. Kasi may mga backroom meetings na nangyayari days before. Yung mga surprise documents na biglang lumalabas, nasa script na yan, tapos yung mga witness na biglang nagbabago ng testimony, like sa ghost flood control projects, may mga deal na nangyayari behind the scenes. Minsan protection, minsan money, minsan both. Even yung Duterte ICC issue, may mga senators na coordinated na kung anong stance nila. Walang totoong spontaneous sa Senate, guys. Lahat calculated para sa public perception. Kaya next time na manood kayo ng hearing, tandaan nyo, teatro lang yan. May direktor, may script, may agenda. Yung totoo, nasa backroom deals talaga.